Naniniwala ka ba na lahat ng bagay ay merong proseso? Makatapos ka sa college, may proseso. Mag-apply ng driver's license, may proseso. Magkaroon ng anak, may proseso. And kapag hindi ka willing gawin yung proseso, hindi mo makuha yung gusto mo. Let's say for example, magsasaka ka. Meron kang napakalawak na bukid. At ang goal mo, ang gusto mo, gusto mo na maraming matatamis, kulay dilaw na mangga. Matutupad ba yung kagustuhan mo kung ang focus mo lang ay mangga? Kung doon ka lang nakafocus doon sa bunga, doon sa end goal, doon sa result na gusto mong makuha, mangyayari ba yung kagustuhan mo? Hindi. Balikan natin si magsasaka, si farmer. Kaibigan nating farmer, ang dami niyang kailangan gawin. Meron siyang mga iba't ibang kailangan gawin at meron siyang proseso na kailangang siguraduhin na masusunod para magkaroon siya ng bunga. Ano yung mga kailangan niya gawin? Sige nga. Una, kailangan mong bungkalin yung lupa. Kailangan mo lagyan ng pataba, kailangan mo piku-pikuhin, kailangan mo magtanim ng boto, kailangan mo diligan, kailangan i-make sure mo na lalago ng maayos yung puno, kailangan ma-make sure mo na magkakaroon ng bulaklak yung puno. Tapos kapag sinigurado mo na mangyayari yung proseso na yon, doon ka lang magkakaroon ng bunga. Kapag in-enjoy mo at kapag nag-commit ka doon sa proseso na yon, doon ka lang magkakaroon ng bunga. Ano sa tingin mo mangyayari kapag pinabayaan nung magsasaka? Yung kahit isa doon, let's say pinabayaan niya, hindi niya diniligan yung halaman. Hindi niya, hinayaan niya na hindi nasisinagan ng araw yung halaman. Ano mangyayari? Hindi siya magkakaroon ng bunga. Hindi mangyayari yung kagustuhan niya. Hindi mangyayari yung goal niya. So, ganun din sa ginagawa natin, sa business natin. Ang problema ng marami, na unang problema, maraming tao gusto maging successful pero hindi sila committed. Hindi sila makapag-decide na sumunod ng simpleng proseso. Kaya walang resultang nangyayari. Pangalawang problema, masyado nakafocus dun sa end goal. Pag masyado ka nakafocus at na-in love doon sa end result, makakalimutan mo yung proseso. Makakalimutan mo na kailangan mong gawin yung proseso para makuha yung results na yun. Maraming tao, maraming negosyante, nauhulog sa ganung trap kasi nakafocus lang sila dun sa end goal, dun sa success, dun sa magiging milyonaryo na sila, dun sa magkakaroon na sila ng magandang buhay. Yung mga goal natin, reminder yan eh. Kapag yung focus mo, yung attention mo, nandun lang sa goal mo, parang lagi mong nare-remind yung sarili mo na hindi mo pa nakuha yung goal mo. Tandaan nyo ito na mabuti. Kapag yung isipan mo, laging nakafocus sa future, sa something na hindi mo pa nakukuha, sa something na hindi pa nangyayari, dun sa future goal mo, kapag dun ka lang nakafocus, lagi mong pinapaalala sa sarili mo na hindi mo pa nakukuha yung goal mo. Lagi mong pinapaalala sa sarili mo na hindi ka pa successful. So, kapag ganun yung na-communicate mo sa sarili mo, ano sa tingin mo mangyayari? Mangyayari, madidemotivate ka. Mawalan ka ng gana. Alam ko sa inyo, maraming goal. Kailangan yan. Importante yung goal mo. Pero dapat, hindi ka lang doon nakafocus. After mo mag-set ng goal, kung meron ka ng goal, kalimutan mo muna yung saglit at mag-focus ka na dun sa proseso na kinakailangan para makuha yung goal na yon. Kasi at the end of the day, ano ba yung magbibigay sa'yo ng resulta? Di ba yung ginagawa mo, yung proseso mo? Yung proseso na kailangan mong gawin?